Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito yung tatalakayin natin typical to nangyayari sa iba't ibang lugar, mga ka-plastic. Sa iba't ibang aspeto, sa iba't ibang lugar, mapatao man yan o hayop, nangyayari ito, mga ka-plastic. So, ako naman, magsasabi naman ako ng opinion about dito. So, ang pag-uusapan natin is all about dito sa aso na nakakagat ng tao. Siyempre, nakagat eh. At ang masakit pa dito, yung may-ari ng hayop na alaga niya, mga ka-plastic, ay parang pinagigiitan niya na hindi mali ang ginagawa ng kanyang alaga. So, panoorin natin yung video, mga ka-plastic, kung ano ang mga pinaglalaban nila. Ito yung tinuturo na kakagat na aso. Yan ba yun? Oo. Nay, magandang hapon. O taga City Hall kami. Bakit? Kukunin namin yung mga aso nyo kasi may nagreklamo, may nakagato sila. Ano yung aso nila? O yan ho. Ano katibayan yung nakagat? Saan nakagat yan? Saan? Nakagagat ho. Marami nung nakagat yung aso nyo. Wala, may nagreklamo eh. Meron nung nagreklamo. Hindi ako papayag. Nasaan ba? Una sa lahat, mga ka-plastic, hindi naman pupunta ang mga taga City Hall kung walang ginawang kalokohan ng kanyang alaga, di ba? Nagtatanga-tangaan na lang tong amo. Yan kasi yung toxic mindset ng mga Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila magawang itali ang kanilang mga alaga. Bagkus nakakasagabal sila sa kalsada. Bukod pa doon prone sila sa panganib ng mga taong dumadaan na may possibility na makakagat at magresulta po sa rabies. Nakakagat na nga, dapat obligasyon ng amo nila na bayaran ng danyos yung mga taong nakadisgrasya, yung aso na yun. Pero pinaninindigan ng ali na talagang hindi gumagawa ng kalokohan ng kanyang alaga. Ano kayo pupunta rito? Hindi nyo nga... Dahil alam niyo naman ang rules natin sa aso eh. Hindi! Nasaan ang nakakagat? Nasaan ang nakagat? Nanay, yung aso nyo pakawala, dapat nakatali yan sa loob. Oo. Ang ebidensya nga nasaan? Kahit ang ebidensya man, bandated yan ngayon, yung mga lahat ng aso na hindi nakatali. Kung ganito, ebidensya nyo. Hindi Inaano namin yan. Huli ng aso. Huli namin yan dahil hindi nakaano. Kunin mo nga yung May mga ID ba kayo? Meron kaming ID ho, nandun sa sakyan eh. Oh, eh. Tinanapan pa ng ID yung taga City Hall. Bakit ganun ng mga tao, no? Dinidisiplina, sila pa yung masama. Sila pa yung galit. Sila pa yung parang naagrabyado. Bakit kaya ganun ang utak ng mga Pilipino, mga ka-plastic? Sa tingin niyo, mga ka-plastic, tatanungin ko kayo, dinidisiplina lang kayo ayon sa batas. Pero sila, galit na galit, na para bang sila pa yung naagrabyado. Marami nang naagrabyado yung aso. Tingnan mo yung aso, chill-chill lang. Kasi alam niya sa sarili niya na pagtatanggol siya ng amo niya. Ay, nako. Meron kasi akong ganitong insidente dito, kapitbahay namin. Tuwing umaga, paglabas mo ng pintuan, makakatapa ka ng edyas. Buena mano ka kaagad. Mahuli-huli ko lang, nakita ko, pinapatay ng amo mismo niya, nakatali pa yung kanyang imported na aso dun sa tapat ng bahay namin. Ganon sila. Talaga nang-aasar sila. Pero, kapag ibang aso yung nag-alaga, yung nakawala lang, isang beses lang nakawala, wala namang ginawang pagkakalat, pinatay. Pinatay ng mga hinayupak na yung taong nagpapatay na yun. Sila may karapatang magkalat. Pero pag ibang may aso, alaga, agrabyado sila. Galit na galit sila sa taong yun. Pupuntaan pa nila yung may-ari ng aso para pagsabihin na, "Oy, nagkalat yung aso nyo." Tapos pinatay din nila yung aso na yun. Ganong ka-toxic sa lugar namin. Gusto ko na nga i-mention kung saan lugar to eh.
Ayoko naman na, kung sino pa nga yung naagrabyado, yung pa yung masama. Di ba? Sila pa yung parang lumalabas na biktima. Sila na nga yung nakakagawa ng mali. Ba't kaya ganun ang ugali ng mga Pilipino, no? Pinagsasabihan mo sila pa yung parang biktima. Hindi ko alam kung bakit may ganun. Hindi pwede yun. Basta na lang ulihin nyo yung aso ko. baka wala aso yung Pakita bawal. nyo sa akin sino nakakagat. Bawal yung Hindi nga ako. nakakagat. Nasa barangay nga ako eh. Gusto nyo, Ando na tayo, pero nasaan yung kinagat? nasa barangay. Bakit kailangan ipakita? Sila, naghahanap pala kayo ng ebidensya eh. Kaya kami nandito para yung aso nyo. Ngayon lang ako nakarinig sa inyo na yung aso ko nakakagat. Nanay, kahit nakakagat yan sa hindi, basta nakawala ang aso, kinukuha na. Uy, dapat kinukuha kayo ng mga nanguhuli. Oh, nahuli na. Ay na nga eh, Namin. nanguli na nga eh. Ano bang... Ang gulo mo naman ate. Eto na nga yung nanguhuli. Pinuntahan ka na nga para imbitahan ka sa barangay dahil may nakagat na yung aso niyo. Aso yung utak yan. Yun. Kunin mo nga yung pansilo. Kunin mo nga. Kunin ho namin yan. Matigas si Mary. Kunin mo nga yung pansilo. Tsaka kunin mo yung ticket. Tikita natin si nanay. Kita nyo. Kita natin yan para madala yan kasi ang tagal lang ng... Picturean mo yan na aso nandyan, hindi nakatali. Kunin mo yung pansilo. Pansilo sa pansilo. Picturean natin na yung mga aso hindi nakatali. Meron nakagat sa amin. Napunta na ako na ng barangay eh. Yung barangay na mismo tumawag ko sa amin. Video mo na lang. O yan ha. Nanay. Hindi ako papayag. Ito naka-video ho to. Video mo si nanay. Katibayan ho to na ang aso nyo na hindi nakatali. Ano sa kumplinan nyo? Kahit walang complaint Kahit walang ate. complaint po. Nasa rules nga yan na yung aso pag hindi Wala nakatali. kayong complainant. Ano walang complaint? Ayan o, si nanay o, Process yan, hindi ako Ayan papayag. o, nakikipag-away pa si nanay o. Due process yan. Nakikipag-away pa o. Ilaan nyo sa due process yan. Hindi na po kailangan ng due process yan. Due process. Ay, hindi dapat inuulin nyo na. Ano? Tikita na lang natin to, tikita. Titikitan nyo. Patingon na nga ni Nay ng ID nyo. Ba't kailangan ng due process, mga plastic? Ano yan? Supina. Ay, nabigyan nyo ng supina yan. Kasuhan mo yung aso. Prostrated more. Ngayon nako. Ay, nako. Alam mo mga ka-plastic, bakit kaya may ganong tao? Pag dinidisiplina sila, o sinasabi mo lang yung mga mali nilang ginagawa, sila pa yung galit. Tapos pagtatampo sa'yo, hindi ka napapansinin. Kinikriticize lang natin yung katoxic ang ginagawa nila, pero bakit sila pa yung parang biktima? At ikaw pa ang masama. Siyempre, sasang-ayunan pa sila ng karamihan. Sila ang bida eh. Pag pinagsabihan mo, yung aso mo tumahay, nagalit na. Nabukasan, pariringgang ka pa. Sabihin, bida-bida ka. Pero pag ibang tao naman may-ari ng yung ibang asong nag-aalaga na hindi nila gusto, sasaktan nila. Pagsasabihan yung amo, gugubatin nila yung amo, pupuntahan sa bahay, aawayin. Ba, sila pala may karapatan tumahin, magtahin ng aso nila sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na sa tapat ng kapitbahay nila. Eto, shout out sa taga-Cainta, Balanti, San Isidro. Marami diyang aso na kupal na may-ari na nagpapatay kung saan-saan. Papakawalan lang nila na madaling araw para wala makakita kung sinong hinayupak na may-ari ng aso na yan. Tapos patataihin doon pa sa tapat pa ng pintuan mo. Kaya buena mano ka, pag hindi mo nakita, jackpot ka. Sabihin, pag nakatapa ka ng etsa, swerte ka eh. Kaya, pero pag ibang taong may-ari ng aso, pag-iinitan nila, aawayin nila, pababarangay nila. Pero sila lang ang may karapatang magkalat. Ganun tayo mga Pilipino. Pagsasabihan,
magagalit. Kaya di pagsabihan, lalong umaabuso. Ganun tayo, nasa Pilipinas tayo. Sila lang ang may karapatang mang bullshit ng kapwa. Ayaw nilang kinikriticize sila. Sila lang ang may karapatang manita. Yan, ganyan ang gawain ng mga Pilipino tulad na itong ali na to. Palagay mo ba, magre-reklamo ba o pupunta yung mga taga City Hall para huliin yung aso nila? Nang basta-basta lang. Di ba? Kung pupunta ba yan, wala lang, di ba? Eh, may nagreklamo eh. Ibig sabihin, may nakagat. Papakita ebidensya. Ayan, punta ka sa barangay. Pakita nila ebidensya na may nakagat yung tao. At pagbayaran mo sila, pag-injection mo ng 3 beses, magkano yung anti-rabies? Tingnan mo yung bahay, oh. Yung gate niya full. Tapos hindi man lang niya magawang ikulong yung aso. Siguro, ang gali niya, pagdating ng tanghali, hapon, madaling araw, gabi, pinapakawalan niya. Pag walang nakapansin, takaw aksidente pa yan dahil pag dumaan pa yan sa kalsada yung mga motorista, biglang tawid itong mga aso. Sisisihin pa yung motorista. Justice for the dog. Hustisya naman para sa aso, nasagasaan. Pero di nila naisip, nakahambalang sa daan. Tingnan mo naman, oh, chill-chill lang yung aso. Diba? Nasa Pilipinas kasi tayo. Wala tayong karapatang magreklamo. Pero sila pwede. Ganun sila eh. Kaya, wala. Kung ganito ng ganito ang kalakaran sa Pilipinas, na kung sino pa yung nangaagrabyado, sila pa yung biktima, walang mangyayari sa atin. Walang asensong mangyayari sa bansa natin. Tingnan mo yung Singapore. May nakikita ka bang mga pakalat-kalat na hayop sa kalsada nila? May pulubi nga, walang pulubi doon dahil sa sobrang unlad ng bansa nila eh. May bawal nga dumura, pag nahuli ka, patay ka eh. Talagang gulpi-gulat ka talaga doon sa Singapore pag nagkupal ka doon. Sobrang disiplina doon. Tayo kasi sinanay tayo ng katoksikan ng mundo. Nagsimula sa gobyerno hanggang sa maliliit na tao. Yabang-yabangan, wala naman dapat pagyabang. Porket maganda yung gate mo, may karapatan ka na manggago ng ibang tao. Diba? Sana naman wag namang ganun. Nakaagrabyado na nga yung alaga mo, kayo pa yung parang biktima. Huwag naman ugaling toxic, diba? Hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana yung mga ganyan tao, bawasan nyo naman yung mga pagiging maangas ninyo. Na alam nyo naman na mali yung ginagawa ng alaga nyo, kayo pa yung parang agrabyado. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.